mula yung Sister Maribel Gamutan. Palakpakan po natin yung Diyos. Dumako na po tayo sa susunod na gawain. So, very connected na naman po kay Sister Irene at saka sa pagkakatutuo ni Sister Mia at Sister Irene. So, ang topic po natin ngayon ay ang pagpapala sa pagiging masunurin. So, kita naman po natin, binanggit niya po ni Sister Irene, ni Sister Mia yung pagpapala nila sa pagiging masunurin. So, makibukas po tayo sa Deuteronomio 28:2-3. Sinabi po ito, kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Sa 3, mapapasa sa inyo ang lahat ng pagpapalang ito kung susundin niyo ang Diyos niyo si Yahweh. So, kapag pinasa po natin sa Deuteronomio yung sa 28:1-14, so makikita po natin doon yung kapangyarihan sa atin, kapangyarihan ng Diyos sa ating pagsunod. So, sa verse 2, sinabi po ito ng Panginoon dun sa concept noon sa senaryo ni Moses. So, kailangan yung sumunod po si Moses, yung naging instrumento po nun si Moses para sumunod yung mga tao. So, kapag tayo po ay tapat at sumusunod sa utos ng Diyos, ay itataas daw po tayo ng Diyos. So, itataas na tayo ng Diyos sa lahat ng aspeto natin sa pamumuhay. So, isa sa mga utos ng Diyos ay ang pagbibigay. Kung tayo daw po ay patuloy na sumusunod sa kanyang mga utos sa pagbibigay ng ating mga tithes, sa ating mga offerings, ang Diyos mismo ang magtataas sa atin. Pagpapalain tayo at ililigtas ka ng Panginoon. So, kapag inuuna natin ang Panginoon, ililigtas ka niya sa kahirapan. So, kung inuuna natin ang Panginoon, iaalis ka niya sa kapakamakan. So, halimbawa, may nakasama kang mayabang, may nakasama kang nangungutya, may kasama kang minamaliit ka ng iyong, or mismo, sometimes tayo mismo yung minamaliit. Nadadanasan natin yung minamaliit tayo ng ibang tao. So, hindi natin kailangan gawin yung ginagawa nila. Just to prove them na you are right. As Christians, we should have a better understanding. Kailangan mas malawak ang pag-unawa natin. Kasi nga, ang Diyos, kahit hindi mo itaas ang sarili mo, itataas tayo ng Diyos. God sees our situation, patuloy itinataas ng Diyos, sabi nga ng kasabihan, patuloy itinataas ng Diyos ang magpakumbaba kaysa sa mga mayayabang. If we truly follow ang mga utos ng Diyos, hindi lang sa aspeto ng pagbibigay, kundi sa lahat ng aspeto natin sa ating pamumuhay. Sinabi ng Panginoon sa Isaiah 43:2, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita, tumawid ka man sa malalim na ilog, hindi ka malulunod, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutubok. So, sa patuloy natin pagsunod, surely, we will have God's protection. So, si Sister Raquel, binalo na yan ang protection ng Panginoon. Yung mga kapatid natin, yung si Brother Jay, yung mga nasa abroad, si Brother Joel, balo na sila ng God's protection. So, sa reality, yung nangyari recently na California wildfire, diba? Makikita natin yung post doon na minak niya ang Panginoon. If you watch yung sa TV, na minak niya ang Panginoon, tapos all the audiences were laughing, tumatawa sila doon sa ginawa ng host. So, after just 2 days naman, nagkaroon ng rap, nagkaroon ng sunog. So, nakakita rin po ako ng video na during the fire, merong mga tao na sumisigaw sa ladder praying, tinatawag po nila ang pangalan ni Jesus na tulungan sila ng Panginoon. So, after the fire, umalik po sila sa bahay nila. Safe po yung bahay nila na hindi nasunog. So, sa patuloy nating pagsunod, ano man yan, masunog man ang lahat, tayo maliligtas tayo ng Panginoon. So, tulad din ng nangyari, I think 3 years ago, kung sa Brazil po yata to, parang Devil's Parade, nagkaroon ng Devil's Parade. Imagine po yun, sineselebrate nila yung devil instead of God. Tapos after that day lang po, hinahapo yung lugar na yun. So, huwag po natin hamakin, subukin ang Panginoon. Kasi, kaya po in just one blink of an eye, kaya pong tanggalin sa atin yan ng Panginoon. Kung ano man yung tinatamasa mo, kung wala ang puso mo sa Panginoon, kahit gaano ka pa-powerful, kahit gaano ka kalakas, kaya alisin ng Diyos ang lakas mo. Malakas ka ngayon, pwede ka magkasakit bukas. Nakita naman po natin ang daming artista, ang daming famous
I think it's a kabutihan din yun because tulad nga, di ba, cleanliness is next to godliness or just simply being kind. So, hindi naman natin alam lahat ng mararanasan ng ibang tao. They might not say kung ano talaga yung nararamdaman nila. Huwag naman natin silang husgahan. Huwag naman natin maliitin yung mga ibang tao. Kung patuloy lang tayong magiging masunurin sa mga utos ng Diyos, patuloy tayong itataas ng Diyos, and we will always and surely receive His love, guidance, blessings, and protection. Kaya, ibinabalik ko na po lahat sa